Ipapakilala ko sa inyo ang isang ina na nagngangalang Adele at ang kanyang anak na si Henry. Makikita natin na pareho silang tila masaya sa buhay na magkasama. Si Adele ay isang single mother matapos magdesisyon ang kanyang asawang si Gerald na magpakasal sa ibang babae. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, palaging hinihiling ni Gerald na tumira sa kanya si Henry, ngunit ayaw ni Henry na iwanan ang kanyang ina ng mag-isa dahil ang kanyang ina ay hindi maganda ang kalagayan. Sa kabilang banda, hindi masyadong iniisip ni Adele ang pagpapakasal ni Gerald at nagpa siya na tanggapin ang desisyon ng kanyang dating asawa ng bukal sa loob. Sa katunayan, siya ngayon ay nawalan na ng gana sa pag-ibig na siyang dahilan kung bakit siya nag-iisip at nag-iisa sa lahat ng oras. Sa susunod na linggo magsisimula na ang bagong semestre kung saan sinimulan ni Henry na ihanda ang kanyang kasuotan sa paaralan. Dahil hindi na kasya ang kanyang pantalon, nagpa siya ang dalawa na pumunta sa bayan at bumili ng iba pang mga gamit. Habang si Adele ay nasa supermarket na namimili ng mga damit, nilapitan siya ni Henry at humingi ng pahintulot na pumunta sa comics section sa likod ng stante ng tindahan. Sa edad na ito ay mukhang mas interesado si Henry sa mga adult magazine. Habang siya ay tumitingin ng mga comics, isang lalaki na may kahinahinalang kondisyon na biglang lumapit sa kanya at humihingi ng tulong. Siya si Frank at hiniling niya kay Henry na pasakayin siya dahil dumudugo siya ngayon. Pagkatapos ay dinala si Henry sa kanyang ina upang pag-usapan ito. Doon nakaramdam si Adele ng paghihinala sa kanya at tumangging sumunod sa kanyang kahilingan, ngunit dahil si Frank ay nagbabanta sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa kanyang anak, napilitan si Adele at ginawa ito. Pagkatapos ay hiniling kay Adele na ihatid siya sa kanyang bahay, ngunit dahil may sasakyan ng pulis na dumaan, nagdesisyon siyang idiretso sa bahay nila Adele. Pagdating nila sa bahay ni Adele ay inalok niya si Frank ng isang tasa ng kape habang itinatago ang kutsilyo sa kanyang bulsa. Sinubukan ni Frank na aminin kay Adele na nakatakas lang talaga siya sa kulungan, tumakas siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa unang palapag ng ospital habang sumasailalim sa surgery. Sa puntong ito balak ni Frank na manatili hanggang gabi habang hinihintay na gumaling ang kanyang nasugatan na binti, balak din niyang hintayin na dumaan ang tren at umalis palayo sa kanilang lugar. Matapos itong marinig, sinubukan ni Adele na maging matatag kay Frank sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na huwag silang sasaktan. Sa sumunod na eksena, nabalitaan na ni Adele sa telebisyon na si Frank ay isang takas na bilanggo na labis nilang ikinatakot. Doon ay itinanong ni Henry kay Adele kung labag sa batas na magtago ng isang takas. Si Adele na nag-aalala at natatakot ay tumugon na magiging maayos ang lahat dahil magtatago lang si Frank ng ilang oras bago magpatuloy sa pagtakbo. Si Frank na napagtanto ang lahat, ay nagsabi na huwag mag-alala, dahil magpapanggap sila na kanyang na-hostage para hindi madamay si Adele. Kaya itinali ni Frank si Adele sa upuan bilang paghahanda para hindi lumabas na may balak silang itago ang takas. Ang pagtali kay Adele ay maari sanang matanggal, ngunit ayaw niya itong samantalahin dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Matapos siyang atali ay nagluto si Frank ng pagkain para kay Adele na may bahagi ng pagkain na nakalaan din kay Henry. Sa gabi nagising si Henry mula sa kanyang pagkakatulog at napansin na inakay ni Frank ang kanyang ina upang matulog sa kanyang kama. Kinaumagahan tinulungan ni Frank si Adele kasama ang lahat ng gawaing bahay kasama ang pag-aayos ng hagdan sa paglilinis ng bahay, pagpapalit ng langis ng sasakyan at pagpapalit ng filter ng hurno. Pagkatapos noon ay tinuruan niya si Henry ng magandang paraan sa paglalaro ng baseball. Si Adele at Henry ay nasasabik sa pagkakaroon ng asawa't ama na nagmula sa isang takas sa kulungan. Habang tinatahi ni Adele ang pantalon ni Frank, bigla silang nakarinig ng malakas na katok sa pinto at sinabi agad ni Frank kay Henry na sabihin na wala sa bahay ang kanyang ina. Pagbukas ni Henry ng pinto, kapitbahay pala nila ang nasa pinto na nagdala sa kanila ng peach. Habang pinapaalalahanan si Henry na mag-ingat sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos na nagkaroon ng ideya si Frank na gumawa ng pie mula sa napakaraming peach na ito, habang sa pagkakataong ito, mas naging malapit sina Henry at Adele kay Frank at tinuturuan sila ni Frank kung paano magluto ng isa-isa sa napakakalmang paraan habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang pie sa gabi. Binigyan ni Frank ng kaunting haplos si Adele na kanyang nagustuhan na isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Frank. Ngunit bigla silang nakarinig ng tunog ng sasakyan ng pulis na dumaan sa bahay ni Adele. Kaya napagtanto ni Frank na kailangan na niyang iwan sila sa sandaling iyon. Ngunit pinigilan siya ni Adele at Henry at sinabihan ni Adele si Frank na manatili hanggang sa mawala ang sugat.
Ganap na tuyo kinabukasan ay nakita ni Henry si Frank na naglilinis ng bubong ng kanyang bahay habang si Adele ay naghahanda ng kape para sa kanya ay inaayos din niya ang mga tabla na kahoy sa hagdan, inayos ang mga bisagra ng pinto at pinapalitan ang mga gulong ng kotse, ang mga regular na gawain na karaniwang ginagawa ng padre de pamilya. Pagkatapos noon ay sinabihan si Henry na pumunta sa supermarket at bumili ng mga pagkain. Sa supermarket nakilala niya ang batang babae na nagngangalang Eleanor na lumipat kamakailan sa bayan na ito. Pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang posibleng gawin niya sa bayan na ito. Pagkatapos niyang mamili sa supermarket ay umuwi kaagad si Henry, ngunit nakalimutan niyang isara ng maayos ang pinto nang biglang pumasok sa kanilang bahay ang kanilang kapitbahay na nagngangalang Evelyn. Dahilan para magpanik si Henry ay kailangan na pala ni Evelyn na iwan ang kanyang anak na si Barry kay Adele dahil mayroon itong isang emergency na bagay na dapat harapin. Si Adele sa una ay tumanggi dahil nababahala siya na malaman ni Barry ang tungkol sa hitsura ni Frank, ngunit si Evelyn ay patuloy na nagpipilit dito at si Adele ay napilitang tanggapin ang kanyang kahilingan. Si Barry ay isang PWD at hindi marunong makipag-usap ng normal, kaya si Frank ay hindi nag-atubili magpakita kay Barry at mula noon dinadala rin niya si Barry para makipaglaro ng baseball kasama niya sa likod ng bahay. Sinasanay niya si Henry pati si Adele kung paano tamaan ang isang baseball. Madalas nanginginig ang katawan ni Adele sa panginginig kaya nahihirapan siyang hawakan ng baseball bat, ngunit patuloy na tinutulungan ni Frank si Adele hanggang sa matamaan niya ang baseball. Habang nanonood sila ng telebisyon sa gabi ay muling nabalita si Frank na ikinagulat ni Barry nang malaman na si Frank ay isang takas na bilanggo. Dumating na si Evelyn para kunin ang kanyang anak na si Barry at gaya ng inaasahan sinusubukan sabihin ni Barry na ang takas na si Frank ay nasa likod. Pagkaalis ng mag-ina ay narinig ni Henry ang usapan ni Adele at Frank na planong maglakbay papuntang Canada. Kaya kinabukasan inutusan ni Adele si Henry na pumunta sa silid-aklatan upang manghiram ng libro tungkol sa bansang Canada. Doon ay muli niyang nakita si Eleanor, nag-usap ang dalawa at agad na naging komportable sa isa't isa, dahilan para ikwento ni Henry ang tungkol kay Frank. Si Eleanor na narinig ang lahat ng ito ay sinabihan si Henry na umiwas kay Frank dahil baka isang araw ay kunin ni Frank ang kanyang ina at iwanan siyang nag-iisa. Sa kanyang pag-uwi nakita niya si Frank at Adele na magkasamang sumasayaw. Sinabi sa kanya ni Adele na lilipat na sila sa Canada at doon na sila magsisimula ng panibagong buhay. Nang marinig ni Henry ang mga salitang iyon, naisip niya agad ang sinabi ni Eleanor. Iniisip niya na iiwan siya ng kanyang ina na agad yumakap at tiniyak kay Henry na hinding-hindi niya gagawin iyon kay Henry. Pagkatapos ay ipinaalam na kailangan ni Henry na umalis sa paaralan at huwag sabihin ito kahit kanino. Makalipas ang mga araw nagsimula silang maglinis at mag-impake ng mga gamit papuntang Canada. Habang tinitingnan ni Frank ang family album ni Adele, humingi ng permiso si Henry na lumabas upang makipagkita kay Eleanor kung saan nagkwento siya sa pag-alis nila papuntang Canada. Nalungkot ang dalawa na parang hindi kayang magpaalam sa isa't isa. Habang si Adele naman ay nag-aalala dahil na-infeksyon ang sugat ni Frank at nahihirapang maglakad na agad na bigyang lunas ni Adele. Pagkaraan ng ilang oras nag-usap ang dalawa tungkol sa nakaraan nila. Kung saan si Frank ay dating sundalong militar at nalaman nito na lagi pala siyang niloloko ng kanyang asawa at hindi pala sa kanya ang batang isinilang nito. Sobrang nagalit si Frank at naitulak niya si Mandy na naging sanhi ng aksidenteng mauntog ang ulo at ikamatay nito. Habang si Adele ay nagkwento tungkol sa hindi pagkakaroon ng pangalawang anak, kaya humiwalay ang kanyang asawang si Gerald at bumuo ng panibagong pamilya. Nang marinig ang kwento ng bawat isa ang dalawa ay nalungkot at naghalikan. Kinabukasan sa araw na lilipat sila sumulat ng liham si Henry para sabihin sa kanyang ama na lilipat na sila sa Canada. Sa pag-uwi ay nilapitan si Henry ng pulis na nag-alok na iuwi siya. Upang maiwasang mapaghinalaang si Henry napilitang umuwi kasama ang mga pulis. Pagdating sa bahay nabigla si Adele nang makitang umuwi si Henry kasama ang opisyal. Medyo na-curious ang pulis nang mapansin niyang maraming gamit sa kanyang sasakyan. Sinabi ni Adele na pinapadaanan nila ang kanilang mga gamit at inaalis ang mga hindi na kailangan. Nang makita ni Frank na pumasok ang pulis upang tulungan sila agad siyang nagtago. Pagkaalis ng pulis ay agad na pumunta ang mag-ina kay Frank at sinabihan siyang kailangan na nilang makaalis sa lalong madaling panahon. Si Adele at Henry ay nagmadaling pumunta sa bangko para mag-withdraw ng pera sa paghahanda. Sa kasamaang palad, habang pinapalitan ni Frank ang mga ilaw biglang pumasok si Evelyn na dumating para magbigay ng pagkain bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa kanyang anak. Sa puntong ito ay napagtanto ni Frank na hindi na maayos ang kanyang sitwasyon.
Nasa panganib dahil kumalat na kung saan-saan ang balita tungkol sa kanya. Ngunit wala na siyang magagawa. Medyo nabigla rin si Evelyn nang makita si Frank. Si Frank ay lumapit at kinuha ang pagkain at sinabing isa lang siyang handyman na dumating para ayusin ang ilang pinsala. Matapos bawiin ang kanilang pera mula sa bangko ay agad silang nakauwi. Ngunit sa pag-uwi ni na Henry at Adele ay wala na silang oras para gumawa ng anuman dahil narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa kanilang bahay. Napagtanto nila na may naglik ng kinaroroonan ni Frank sa mga pulis. Kasunod ni Frank na agad na nagkunwaring kinidnap si Adele at Henry para hindi sila ma-prosecute katulad ni Frank. Naniniwala si Frank na malamang na magkita ulit sila pagkalipas ng 20 taon ni Adele at Henry. Bumagsak ang kani-kanilang mga luha. Maluha-luha habang napagtatanto na ang kanilang mga pagsisikap ay naging walang kabuluhan. Sa huli ay isinuko ni Frank ang kanyang sarili sa pulisya. Pagkatapos ng insidente pumunta si Adele at Henry sa tanggapan ng prosecutor upang hilingin na bawasan ang taon ng pagkakakulong ni Frank at ipinaliwanag na hindi niya sila sinaktan. Ngunit ipinaalam sa kanila ng prosecutor na hindi pwedeng aminin ni Adele ang ganitong pangyayari dahil mawawalan siya ng kustodiya kay Henry. Pagkatapos nito si Frank ay nasentensyahan pa rin ng 25 taong pagkakakulong para sa pagtakas at iba pa. Sa loob ng isang buwan si Adele na depressed ng husto ay kusang binibitawan ang kustodiya ni Henry sa kanyang ama. Sa panahon ng kanilang paghihiwalay minsan ay bumibisita si Henry sa kanyang ina at lagi niya itong napapansin na napakalungkot. Pagkalipas ng ilang taon lumaki si Henry at sumali sa baseball team ng kanyang paaralan, at sa wakas ay mayroon na rin siyang matatawag na girlfriend sa unang pagkakataon. Pagkalipas ng maraming taon, si Henry ay nagmamay-ari na ngayon ng isang malaking bakery kung saan nagtitinda siya ng mga pie na pareho sa recipe na itinuro ni Frank. Sa kasalukuyan nito din ay in demand sa merkado hanggang isang araw ay nakatanggap siya ng liham mula kay Frank na nagpapaliwanag na nakakita siya ng isang artikulo tungkol sa pie ni Henry na labis niyang ikinatutuwa. Ipinagmamalaki na makita ang isang larawan ni Henry na nasa ibabaw nito at sinabi niya kay Henry na siya'y makakalaya sa lalong madaling panahon at nangako kay Henry na hindi siya magdadala ng kahit anumang kalungkutan sa kanyang ina. Sa araw ng kanyang paglaya, masayang sinalubong siya ni Adele na tumatanda na rin tulad niya. Ang dalawa ay nagyakap bilang tanda ng kanilang kaginhawaan na sa wakas ay natapos na ang kanilang paghihintay. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!